Isinara ang malaking bahagi ng kaisa-isang runway ng NAIA o ng Ninoy Aquino International Airport. Resulta, 34 flights ang apektado. Ang ilan na divert sa Clark Airport sa Pampanga. Ang iba, kabilang ang mga international flight, kanselado. Lumambot daw kasi ang bahagi ng runway 0624 dahil na rin sa araw-araw na pagkakagamit o overuse, pati na rin ang pag-uulan ngayon. Sinisikap ng mga tiga MIAA o Manila International Airport Authority na matapos agad ang repair para harinawa hanggang alas 10 lang daw ngayong gabi. Sana ang abala sa mga eroplano at pasahero. Live mula sa Pasay City, may report si Susan Enriquez. Susan? Jessica, tama ka dyan. Pipilitin daw nila na ngayong gabi hanggang mamaya alas 11 ay maibalik na sa normalang operasyon nitong main runway ng NAIA dahil nga isinara ito kaninang mga alas 4, pasado alas 4 ng hapon dahil nga doon sa lumambot na bahagi at nauka na. At ito hindi na magiging ligtas pa kung dadaanan ng mga nagte-take off at naglalanding na mga eroplano. So syempre dismayado yung mga kababayan natin, yung mga naapektuhan yung mga flight, mayroong mga na-divert sa Clark. Samantala kung may mga nadismaya, yung iba naman natin mga kababayan natuwa ngayong araw na ito dahil nga ngayong araw na ito ay pinayagan na talagang makakakuha na ng pasahero ang mga regular taxi na pumapasok dito sa alinmang paliparan dito sa Metro Manila. Pansamantalang isinara ang runway sa NAIA o Ninoy Aquino International Airport para magsagawa ng emergency repair. Ayon sa Manila International Airport Authority, alas 4:30 ng hapon nang isara ang main runway 0624 para kumpunihin ang nadiskubring uka sa bahagi nito. Dahil dito maraming flight ang nakansela. Nasa 22 flights ang diverted sa Clark International Airport. Cancelled naman ang 8 international flights at 4 na domestic flights. Maliit yan kanina. Sa buong araw, tuwing dadaan, lumaki po yung area na may damage. Yung asphalt po is on the way already. Ang antay na lang natin, pag na-overlay ho yan, ang ating susunod na gagawin is to cure yung asphalt po. Inaasahan tatagal ito hanggang alas 10 ngayong gabi. Nag-abiso naman ng pamunuan ng MIAA na makipag-ugnayan sa kanilang ahensya para sa detalye ng mga flight. After the curing, we will lift the NOTAM. We will open the airport around 10:30 hopefully. And then until hanggang bukas na po, wala po kaming runway closure. Simula kaninang umaga, nakakapila na ang mga regular na taxi sa lahat ng NAIA terminal na dati para sa Yellow Airport Taxi o yung accredited taxi lang. Ang dahilan ng pagbabago, lagi raw kasi may reklamo ang mga pasahero sa mataas na rate ng accredited taxi. Aminado rin ng pamunuan ng paliparan na kulang ang pampublikong sasakyan sa dami ng dumarating na pasahero. Sana ma-resolve po natin na wala nang mahaba masyadong pila at mabigyan sila ng conveniente at saka another choice. Hindi namin pinopromoto yung taxi na white taxi. Kami po ay just nagbibigay lang po ng choice. Doon po sa accredited taxi, may epekto in the sense na nagkatapat sila ng loading area. So kung mamimili ang pasahero, mas pipiliin nila yung mas mura kaysa doon sa may extra. Ikinatuwa naman ito ng mga driver at pasahero ng regular taxi. Dapat maayos yung appearance ng driver kasi yung sa accredited naman namin talagang very particular kami sa grooming. Okay naman po, mas maganda yun. Mas okay po. Bakit po? Kasi mas mura. Pero may babala ang bagong pamunuan ng paliparan. Babantayan nila ang mga pumipilang regular taxi, lalo pat may mga dating reklamo ng pang-aabuso sa mga pasahero. We have come up with some safety nets. I don't know if you saw it. May mga number po na dapat nilang tawagan kung meron po. At tutulungan po namin sila. Jessica, yung pagpahayag na makakakuha na ng pasahero yung mga regular taxi dito sa mga airport natin, isang magandang balita dahil talaga naman yung mga para mag-coupon or mga car rental dito, yung mga metered taxi, talaga medyo mabigat sa bulsa ng ating mga kababayan. At least ngayon meron silang option kung gusto nila yung mga metered taxi at medyo hindi sila tiwala doon sa mga regular taxi, meron sila mga ganung option at ito naman ay nakita natin na ikinatuwa nga ng ating mga kababayan. Samantala ngayon
ngayon, Jessica, alam mo, walang tigil yung dating dito ng mga bus, ano, yung iba kasi ay pinipick up na nila yung mga pasahero ng mga international flights na naapektuhan nga dahil doon sa pansamantalang pagsasara nitong main runway ng NAIA dahil doon sa nakitang uka na kailangan nilang kumpunihin ngayong gabi para makabalik na sa normal na operasyon ang ating paliparan. Jessica? Susan, parang biglaan ba ito na kailangang isara dahil kailangan i-repair itong nauka na bahagi ng runway? Ibig sabihin, hindi na abisuhan na prior, no, yung mga pasahero at kahit yung mga airlines. Oh, Jessica, kasi kanina daw umaga para nakita na yun, parang maliit pa. So, nagtuloy pa rin yung flight, bagamat may mga nadadivert na ng flight kanina. So, habang nagagamit yung palipara, yung may uka na yun, yung malambot na bahagi, lumalaki ng lumalaki. So, kaya nga nung hapon, nagdesisyon sila na talagang isara na dahil kung lalaki pa ng lalaki, lalong malaki yung kanilang kailangan pang ayusin. So, habang mas madali pang makukumpuni, kaya nagdesisyon sila. So, ito'y parang talagang biglaan dahil kanina nga lang nila dinakita ngayong araw na ito at mabilis ang naging paglaki ng uka, kaya biglaan din yung naging abiso, bagay na alam mo naman medyo kinakadismaya ng ating mga kababayan, lalo na yung may mga flights na talaga may mga schedule ya, alam naman natin, mga matagal na pinaghandaan. So ito'y talagang biglaan, kaya talagang hindi nakapagbigay na maagang abiso sa ating mga pasahero na sasakay ng eroplano. Jessica? Kaya lang safety issue ito Susan. Pagpilitin, di ba, delikado pag landing ng eroplano, baka sumabit dyan, magkaabirya pa o baka may maaksidente pa. In the meantime, yung taxi, alam mo, it does not make sense kasi na nilimitahan yung pwedeng bumiyahe dyan when in the first place pala, kulang na kulang ang mga taxi dyan sa NAIA. Kasi napapansin din natin, tayong mga bumabiyahe, no, na mahaba yung pila ng intayan para magkaroon ng taxi yung mga pasahero na palabas, o yung mga arriving passengers para makauwi sila dun sa kanilang mga destinasyon. Ang haba ng pila madalas Tama ka, Jessica. Kaya nga ito yung isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit pinayagan na yung mga regular taxi na minsan naman talaga nakikita din natin sa kalye na paikot-ikot, wala silang sakay. So yung mga taxi driver naman, alam naman nila din na pag pumunta sila dito sa paliparan, meron silang chance na makakuha ng pasahero. So sabi nito ang bagong general manager ng NAIA, malaking bagay yun para hindi naman naghihintay yung ating mga pasahero at hindi sila ay naabot ng napakahabang pila, lalo na kapag nagkakasabay-sabay ang dating ng mga flight at kinakailangan nilang sumakay ng taxi. Jessica? Kaya lang, Susan, hindi naman kaya matuturing mangontrata yung mga taxi na pumupunta dyan sa NAIA. Kasi alam nila, yun ang kalakaran dyan sa NAIA, yung mga metered taxi dyan, yung mga may coupon, di ba? Ang mahal ng singil, magkano na ba ngayon? 500? Ay naku, Jessica, mura na yung 500 mo dahil alam mo ba minsan, yung isang kasama natin sumakay dito mula NAIA hanggang dyan sa atin, sa JB, 1.8. 1.8. Pagka, baka naman yung mga taxi na pumunta dyan sa NAIA, sabihin, ganito rin ang rate namin, paano ba i-check yun? At saka yung safety, di ba? Kasi maganda rin yung ini-screen sana yung mga pwedeng pumunta dyan na magbiyahe ng mga pasahero, lalo mga turista, mga foreigner yan, nakasalalay dyan ang karangalan natin. Pero paano kung ang mapunta dyan naman ng mga taxi, yung mga luko-luko? So alam mo, Jessica, hindi naman nila inaalis yung posibilidad na baka naman talaga meron din magsasamantala, may gagawa ng hindi maganda. Kaya ang isa sa mga measure na ginagawa nila ngayon, meron sila binibigay na kapirasong papel doon sa mga pasahero ng mga regular taxi. Isinusulat nila doon yung pangalan, halimbawa, hotline dito sa NAIA, LTFRB, LTO, BNP. So para madali makakatawag yung pasahero kung sakasakali na yung masasakyan niyang taxi, talagang medyo magloloko at medyo gagawa ng hindi maganda. Isa sa mga measure yon na ipinapatupad ngayon dito ng NAIA doon sa pagpayag nga nila na makakuha na ng pasahero dito yung mga regular taxi dahil lalo nga ito mga nakalipas na araw na balitaan naman natin na nasangkot sa iba-ibang klase ng mga krimen, yung panghuholda, panggagahasa diyan sa mga pasahero, yung mga regular taxi. So kaya nag-implement din sila ng ganung measure para yung mga pasahero sasakay, alam nila kung anong gagawin nila, kung mapapansin nila o may gagawin masama sa kanila yung sasakyan nila na regular taxi. Jessica? In the meantime, tutukan natin na hanggang 10 lang dapat, no, repaired na yung runway na may uka o baka umabot pa yan ng hanggang midnight baka mo kanina. Sana naman matapos nila agad, no? Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez.